Ang pinagkaiba niya, yung Dermapen, binubutas lang niya yung skin. Ito, habang binubutas niya, nagre-release siya ng RF heat. Yun yung nagkukos para mag-increase ng collagen formation yung skin. Once kasi na natotrauma yung skin, mas marami siyang collagen na ipapadala. Actually, kaya yan mawala completely, pero depende sa number of sessions. Kasi meron namang bumabalik sa normal eh. Yun nga lang, madaming session. Hindi siya katulad ng keloid. Ang keloid never babalik sa normal skin. Kaya kung Till you've understood, until you feel it like it's up again, feel it sunlight on your skin, keep your heartbeat beating, go on, breathing. Hi guys! Welcome back again to my channel. Sobrang tagal ko na hindi nag-update sa inyo regarding sa aking acne scar treatment. So today, March 3, meron akong acne scar treatment scheduled today. Yung favorite kong puntahan na dermatology clinic, Adraneda Dermatology and Cosmetic Surgery, which is matatagpuan siya sa second floor 2 Centro Santa Lucia East Grand Mall, Marikina City. 1 PM pa yung schedule ko, so 10:25 na. From Quezon City pa ako talagang dadayuhin ko pa talaga ang Marikina City. Honestly, medyo kinakabahan ako sa treatment ko ngayon kasi ito yung first time ko magpapa-subcision. Kung hindi nyo alam, yung subcision is a minor surgical procedure. Meron silang tool na ipapasok sa loob ng skin mo tapos tatanggal-tanggalin yung mga strands na humihila sa yung mga acne scars. Maraming klase ng scars, marami ring klase ng acne scar treatment. So, mas maganda na itry natin yung iba't ibang klase ng acne scar treatment kasi nga iba-iba yung tina-target nilang types of acne scars. So, i-update ko muna kayo. So, ito yung aking skin condition ngayon. Talagang binili ko talaga itong camera na to para sa mga viewers ko, para makita nyo talaga ang katotohanan. Ito yung totoong condition ng face ko. Ngayon nyo lang siya makikita kasi maganda yung camera na gamit ko ngayon. Pero ayan, at least wala na siyang tigyawat na katulad nung dati na talaga punong-puno ng tigyawat ng mukha ko. Baka malit na ako. Sige guys, yun lang, i-update ko kayo mamaya pagdating ko dito kung ano nga ba yung magiging kahihinatnan ng acne scar treatment na gagawin ko ngayon. Yun lang guys, see you later. Bye! Hello? Anong gagawin to? I-anesthesia muna Ay, kita. Tapos, RFM, PCA cross subcision. Yung RFM, may needle siya. Paglubog ng needle, mag-release ng heat. So, mas malalim yung matapenetrate niya. Yung PCA natin, 100% na. Tapos, yung subcision ata, yun pa din yung kanila. Kailangan ko lang ikalat yung anesthesia kasi yung pagdugo, naiiwasan kapag kagat yung anesthesia. Ito yung needle na papasok sa ganyan siya kadami. Sa forehead, sa nose, tapos dito sa chin, 1.2 mm. Sa cheeks, 2 mm. Kasi mas marami siyang naman, mas kaya niya. Masyado kasing masakit pagka sa mga bony area pang mas malalim. 1.2. So, yung needle, papasok siya sa skin, tapos saka siya mag-release ng RF energy. So, yung RF energy, yung mag-produce ang skin natin ng collagen. Ang pinagkaiba niya, yung Dermapen, binubutas lang niya yung skin. Ito, habang binubutas niya, nagre-release siya ng RF heat. Yun yung nagkukos para mag-increase ng collagen formation yung skin. Once kasi na natotrauma yung skin, mas marami siyang collagen na ipapadala. Di ba pag may sugat tayo, mas mabilis siyang gumagal. So yun, ganun din yung purpose. Dito trauma siya para mag-produce ng maraming collagen. Di ba may TCA ka pa, 3-in-1? So ito, sa loob siya, saka sa ibabaw, yung TCA sa ibabaw din. So, mas maraming trauma, mas maraming collagen. So, ang kaibahan nito dun sa ginawa natin dati, 100% siya. Parang dati 95 lang, no? Yes, parang bihira ngayon, Doc, yung yung mga TCA na 100%. Mahirap kasi makasource. Pero Doc, di ba itong mga treatment na to, parang i-improve niya lang yung parang appearance ng mga acne scars. Actually, kaya yan mawala completely, pero depende sa number of sessions. Kasi meron namang bumabalik sa normal eh. Yun nga lang, madaming session. Hindi siya katulad ng keloid. Ang keloid never babalik sa normal skin. Kaya kung Nasukat ko kayo. Maganda ang kanila kaysa needle. Isa lang ang entry point. Natitreat mo lahat. So, pwede kaangat siya ng buo.
Wala ka Parang na tumutunog-tunog yan. Diba? Oo. Wala ka na miss na area. Unlike needle, pa isa-isa may chance na makamiss ka. Hi guys, I'm back and pagpasensya nyo na yung nakikita nyo ngayon. Medyo lumobo yung mukha ko kasi nga katatapos ng aking treatment ng subcision, yung merong tinusok dito sa gilid. Tapos TCA cross, yung mga black na yan. So kung makikita nyo dito, nangingitim siya. Kasi dun sa treatment ng subcision, merong pinasok na cannula dito sa loob ng balat ko. Dito actually isang butas dito, isang butas din dito. Ayan, kaya kung mapapansin nyo, nangitim siya. Para siyang nabugbog. Mas tumaba yung pisngi ko ngayon, no? Lumobo siya. Tapos parang ang sakit hawakan. Parang meron siyang laman sa loob. Yung mga black na yan. Yan yung mga TCA na nilagay sa akin. Kitang-kita pa rin yung mga bakas ng TCA cross. Dito talaga sa gilid, parang meron siyang pasa. Yan yung dulot siguro ng subcision, yung tinusok-tusok. Yun, no? Kitang-kita pa kung saan nagsimula. Kung saan nila tinusok. Kitang-kita yung bakas ng RF microneedling. Ayan, no? Yung mga grid lines na yan. Yung mga grid lines na yan, ang taba ng mukha ko. Actually guys, mas mataba siya kahapon. Lalo na dito sa pisngi. Tapos sobrang sakit. Ngayon, parang napipisil-pisil ko na siya ng konti. Pero kahapon, yung first day ko, pag natutulog ako, hindi ako makapag-side view, hindi rin ako mapag-ganon. Kasi sobrang sakit talaga dito. Pero habang tumatagal, mas lalo siyang nag-heal. Kaya ko na siyang kapain. Pero kahapon, sobrang sakit talaga. And then dito naman sa noo, same lang din. Puro grid lines lang din siya gawa nung RF micro needling. Tsaka sobrang dry. As in, sobrang dry ng mukha ko. 3 days na after ng treatment ko ng subcision, TCA cross, and RF microneedling, nagkaroon ako ng mga pimples. Yung pimples na parang nana siya agad, parang meron na siyang laman. Siguro dahil sobrang mild lang na ginagamit kong cleanser ngayon and sensitive pa yung skin ko ngayon. Kaya siguro nagkaroon ako ng mga ganon. Ipapakita ko sa inyo yung mga yon. Ayun guys, so ito. Pati guys, dito sa noo, nagkaroon ako. Ito, meron ako mga maliliit na bumps. Medyo natutuwa ako ngayon kasi feeling ko talaga na mas bumabaw na yung mga scars ko. Unlike before, kasi dito, sa side na to at saka dito, ang dami kong rolling scars. Pero dito pa lang, parang napapansin ko na parang wala na akong mga rolling scars. Parang mas nag-improve na yung rolling scars ko. Feeling ko, pag natanggal na to lahat, parang mas magiging patag na yung skin ko. Kaya ko na siyang hawak-hawakan. Unlike before, unlike yung first day na sobrang hirap talagang hawakan. And mas masakit pa yung laser kesa dito sa pinagawa kong subcision and RF microneedling. For me lang yun guys, siguro maraming tinurok sa akin na anesthesia, which is yung cream na anesthesia. And also, nag-inject pa sila ng anesthesia sa mukha ko. Kaya siguro, hindi ako masyadong nasaktan sa subcision and RF microneedling. Hindi mo mararamdaman na parang nasunog yung balat mo. Parang walang ganun na nangyari sa akin. Unlike sa laser na kinabukasan tsaka pag uwi mo ng bahay, talagang mararamdaman mo na sobrang hapde ng mukha mo. Parang sunog na sunog yung mukha mo. Itong RF microneedling, mas effective siya kaysa sa laser, and also mas maganda yung subcision. Physical kasi siya na napuputol mismo yung mga scar tissue. So ngayong gabi naman is ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga products na ginagamit ko, kung ano nga ba yung mga magagandang gamitin at yung mga pwede kong may suggest once na nagpa-treatment kayo ng mga ganito. Before ko ipakita sa inyo yung mga products, ipapakita ko muna yung update sa aking mga pores, aking mga scars. So izo-zoom ulit natin. Ayan, dito sa ilong, kitang-kita nyo na halos wala na. So, ito yung mga ginagamit ko guys. Dalawang klase ng serum, isang soap and isang cream. So, first step is itong colloidal oatmeal soap. So, itong colloidal oatmeal soap na to is a very mild na cleanser. And also, nakakapag-exfoliate din siya ng ating skin. And also, maganda rin siya pag meron kang irritation, itching, and redness due to allergy. So, maganda itong soap na to kapag meron kang mga treatment tulad ng ganito kasi nga nakaka-relieve siya ng sobrang redness, ng pangangate, and also ng irritation. So, next step naman is itong Siglos Vitamin C and Hyaluronic Serum.
So, ito siya guys, yan. Alam nyo ba guys na itong Siglos Vitamin C is the most potent and stable form of vitamin C. Alam naman natin guys na ang vitamin C is nakakatulong talaga na makapag-brighten ng ating skin and also nakaka-help siya mag-stimulate or magtumulong na mag-produce yung skin natin ng collagen. And also meron siyang hyaluronic acid, which is yung hyaluronic acid is it works as a humectant. Ito yung nakakapag-moisturize ng ating balat. Serum siya guys, Siglos Vitamin C and Hyaluronic Acid Serum. Maganda talaga ang mga serum kasi yung mga serum is very potent siya. Mas madaling ma-absorb ng ating balat itong serum. Kapag mas madaling ma-absorb ng ating balat, yung ingredients na ginagamit natin is mas mabilis nating makita yung effect, yung glow, and yung results ng product na to. Katulad nito guys, the next step is itong Even Swiss Serum. So ito siya guys, Even Swiss Serum. So itong serum na to guys is nakakatulong siya sa mga merong hyperpigmentation, lalong-lalo na kapag nagpa-treatment ka talaga ng ganito. Malaking tulong sa'yo itong mga vitamin C serum at itong Even Swiss Serum kasi nakaka-fade siya ng mga hyperpigmentation. Alam nyo kasi guys, kapag natanggal na yung mga black na yan, yung mga bakas ng RF microneedling and yung TCA cross natin, magkakaroon tayo ng hyperpigmentation. So importante na gumamit tayo ng mga ganito, vitamin C serum and itong Even Swiss Serum kasi nakakatulong sila na mapa-brighten yung ating skin. And also guys, last but not the least, itong hydrocortisone plus erythromycin cream. Ito siya guys. Ayan siya. So itong cream na to guys is meron siyang hydrocortisone, which is nakakatulong yung hydrocortisone kapag meron kang swelling. Katulad na lang nung nangyari sa akin dahil nga sa subcision kaya lumobo, lumaki, nagkaroon ng swelling dito sa part na to. Kaya maganda gumamit nitong hydrocortisone kung meron kang swelling, redness, and pangangate. And also guys, meron din siyang erythromycin. Na ang erythromycin is nakakatulong siya na magtanggal ng bacteria kasi itong erythromycin is antibiotic. Ini-stop niya yung pagdami, yung pag-grow ng bacteria. So itong mga ito guys is mabibili niyo siya sa Adraneda Dermatology and Cosmetic Surgery. May re-recommend ko guys itong clinic na to kasi sobrang bait ni Doktora and also matutulungan ka talaga niya kapag problema mo yung mga acne, yung mga acne scars at kung ano-ano pang skin problems. Kaya kung meron kayong mga skin problems, i-visit nyo, magpabook kayo kay Doktora Adraneda kasi yung mga comments, yung mga feedbacks tungkol sa kanya, tungkol sa clinics niya, sobrang gaganda and lahat ng nagpapagawa doon very satisfied. Katulad ko, very satisfied ako sa ginawa niya sa akin. Ilang beses na ako guys pumunta sa kanila and hindi naman ako babalik kapag hindi maganda yung kanilang service, kapag wala akong nakikitang effect. Guys, subukan nyo, i-follow nyo sila sa kanilang Instagram account, pwede nyo silang hanapin sa kanilang Facebook page or i-visit nyo yung second floor 2 Centro Santa Lucia East Grand Mall, Marikina City. Promise guys, hindi kayo magsisisi pag pumunta kayo sa kanila. Feeling ko talaga na mas mag-i-improve talaga yung skin ko, yung mga aking mga acne scars kapag kay Doktora Adraneda ako lalapit kasi pinapalakas niya lagi yung loob ko. So, yun guys, i-update ko kayo bukas sa aking pang 5th day. So, see you again tomorrow. Bye guys! So today is pang 5th day na after ko ng subcision, TCA cross, and also yung RF microneedling. Napapansin ko na halos wala na, unti-unti nang natatanggal yung mga itim. Dito sa ilong, halos wala na rin kayo makikita na itim. Dito na lang sa cheeks guys, kitang-kita pa rin siya yung RF microneedling. Kahit dito rin sa kabila. Nagkakaroon ako ng pimples, lalo na dito sa taas. Dito, oh yun, 1, 2, 3. Dito sa aking noo. And also meron dito. Ayan. Meron akong pimples dyan. Ewan ko kung ano to. Today is March 10 na pala and March 3 ako nagpa-subcision, nagpa-TCA cross, and also yung RF microneedling. And exactly 1 week na pala ngayon. Pang 7 days na nitong aking treatment. And yung iba natanggal na siya. Pero ito, andito pa rin yung TCA cross. Meron pa rin naiwan. Yung TCA cross yung matagal matanggal eh. Pero guys, ito yung napansin ko, nagkaka-breakout ako. Hindi ko alam kung breakout ba to. Dito sa noo ko guys. Hey Google. Hi, how can I help? What time is it? It's 12:15 a.m. Okay, thank you. So 12:15 a.m. na daw. So puyat na naman ako. Siguro kaya na naman ako nagkakaroon ng mga
tigyawat dito. So guys, yun lang. Nag-update lang ako sa inyo. Syempre, hindi kasi makukumpleto. Itong video na to, kung palalagpasin ko itong pagkakataon na to na makapag-update sa inyo. So, kailangan ko muna mag-take ng video before ako matulog. Syempre, mas mahalaga kayo. So, ayun na guys. Sige, matutulog na ako alas 12 na. So, see you again sa mga next na update ko. Bye! Hi guys! I'm back. So, today is March 21. I-update ko kayo ngayon tungkol sa aking pinagawa na treatment, yung RF microneedling, TCE cross, and subcisions.